Walang hanggang katapatan sa buhay ko ay lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggang katapatan sa buhay ko ay lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapatayan. Walang hanggan katapatan sa buhay ko ay lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapatayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapatayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Oh Jesus, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo
sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at mapakailanman. Oh Jesus, Jesus, sa'yo ang kapulihan, kalwalhatian ngayon at mapakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at mapakailanman. Pupurihin ka sa awin, itataas ang aking tindig, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, Amen. Magandang gabi mga kapatid. At muli na narito na naman tayo sa gawain ng midweek. At bago po tayo magsimula ay nais ko pong anyayahan ang bawat isa na dumulog sa ating Panginoon. Panginoon, salamat po sa oras na ito na pinagkaloob mo sa amin, na kami po ay sama-sama muli na mag-aaral ng iyong banal na salita. Salamat na kung saan, Panginoon, ay pinagkakalooban mo lagi kami ng oras, panahon, Panginoon. Lord, dalangin po namin na kayo po ang manguna sa aming gagawing ito, na magbigay sa amin ng karunungan, Panginoon. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran, kalinisan ng aming puso at isipan, na kung saan, Panginoon, ay upang kami po ay makalapit, makadulog sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po sa pagpapatawad mo at paglinis ng aming mga puso at isipang ito. At patuloy po kami na lumalapit sa iyo, Panginoon. Nagpapakumbaba, linisin mo, Panginoon, ang bawat anak mo, Panginoon. Buksan ang aming mga puso, ang aming isipan, ang aming spiritual na understanding, Panginoon, na kung saan ay maunawaan namin ang bawat salita na aming pag-aaralan sa oras nito. Ikaw nga po ang manguna, ikaw nga po ang magturo sa amin, Panginoon, sa gabing ito, at pangunahan niyo kami sa aming gagawin, Panginoon. Gamitin niyo lamang, Panginoon, akong daluyan ng iyong mga pagpapalang mensaheng ito, na kung saan, Panginoon, upang mahayag ang liwanag na nagmumula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon, at bigyan ng iba yung protection sa kanilang pag-aaral ng salita ng Diyos, Panginoon. Lord, salamat po. Sa iyo po ang kapurihan, pasalamat. In Jesus' name, amen and amen. Amen po mga kapatid. At muli na narito tayo, no? Ang ating tema sa buwang ito ay Kingdom Faith. Patungkol ito sa pananampalataya. Kaya ang ating pag-aaralan ngayon, ang pamagat nito ay ang tulong ng Diyos ay kasing laki ng iyong pananampalataya. At ito ay hinango natin sa aklat ng Ikalawang Hari, Kabanata 4, talata 1 hanggang 7. Ang Kabanata 4 na ito ay makabuluhan at may ilang pinakita dito sa matandang tipan na ito na makakatawag pansin na ang kapakanan ng Diyos sa mga nabubuhay na tao ay hindi lang sa mga
sa pagmamalasakit sa mga matataas na gobyerno o may kapangyarihan o mayaman, kundi sa lahat ng pangangailangan natin sa buhay natin araw-araw. At hindi natin maunawaan minsan ang kanyang mga kaparaanan kung paano tayo tinutulungan. Gaya po ni Propeta Eliseo, ginamit siya para maabot ang pangangailangan ng isang balo. So, ano po bang madalas ang kailangan ng tao? Karaniwan po ay pisikal na pangangailangan, di po ba? So, gaya po ng pangangailangan ng balong ito. Una, sabi sa talata, isa, ang paghingi ng tulong ng isang balo. Ganito po ang pagkakasabi. Minsan ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko'y namuhay ng may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay ibig alilain ng isa sa mga pinagkakautangan namin. So, yun po ang una nakita natin ang kapahayagan ng balo. Sa talatang ito, sinabi ng balo na ang asawa niya ay may takot sa Diyos hanggang sa mamatay na ito. Marahil bago mamatay ang asawa niya ay may naiwang utang ito at wala siyang kakayahan upang magbayad at kaya niya nilapitan ngayon si Propeta Eliseo na may pananampalataya sa ating Diyos. So, ang wika niya, alipin o alilain ang kanyang mga anak. So, dito, ang alipin or alilain ang kabayaran ng utang. Sa panahon po ng mga Israel, ay pinapayagan nila na alilain ang mga may utang sa kanila sa naaayon sa batas na tinatawag sa Mosaic Law, no? So wika niya sa Exodus 21 kabanata 21 talata 1 hanggang 2. Ganito po ang pagkakasabi. Ito ang tuntuning ibibigay mo sa bayang Israel. Kapag ang isang tao ay bumibili ng aliping Hebreo, maglilingkod ito sa kanya sa loob ng 6 na taon. Sa ikapito, makalalaya na siya na hindi kailangang tubusin. So, nakita po natin. Kaya, ang ikalawa pong nakita po natin dito, yung pagsagot ni Eliseo na kailangan ng balo. At ito naman po ay nakatala sa ikalawang talata hanggang 4. Talata 2 hanggang 4. Ganito po ang pagkakasabi. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo. Ano ba ang natitira mo pang ari-arian? Wala po. Maliban sa isang boteng langis. Sagot niya. Sinabi ni Eliseo, libutin mo ang iyong mga kapitbahay, manghiram ka ng basyong sisidlan ng langis hanggat mayroon kang mahihiram. Pagkatapos magkulong kayong mag-iina sa inyong bahay at lahat ng sisidlang nahiram mo'y punuin mo ng langis mula sa iyong bote. So, patungkol po sa sinasabi ng balong to, isang boteng langis. Yun ang natitira sa kanya. Yun ang kayamanan niya. So, ang langis po ay importante o mahalaga sa pangangailangan natin. Noon pa man at hanggang ngayon ay kailangan po ang langis na ito. At sa katunayan nga ay kamakailan lang ay nagtaas na naman ang gasolina dahil sa langis, mataas ang langis. So dito ang kahalagahan ng langis ay katulad din ng pera, ginto, no? So ito ay ang langis na ito ay simbolo rin ng Holy Spirit. Gayun din naman ay pinapakita din dito sa matandang tipan
na ginagamit din ito ng mga pare at mga hari nung araw na magpahid sa mga maglilingkod sa Panginoon sa iba't ibang ministeryo. So, ginagamit din 'to ng mga pastor sa oras na ito. Sa mga panahon na ito, ay ginagamit din 'to sa lahat ng mga maglilingkod sa Panginoon, sa bawat ministeryo. So, ang langis po ay ginagamit din sa mga lampara upang gawing magbigay liwanag o ilaw, no? So, ito'y simbolo ng kapangyarihan ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. So, nakita po natin na maraming gamit ang langis. Ganun na lang ang kahalagahan ng langis na ito. Sabi niya doon sa wika nga niya sa aklat ng Sikaraya, Kabanata 4, talata 6, sinabi sa akin ng anghel, ang pinasasabi ni Yahweh, ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas o kapangyarihan kundi sa aking tulong lamang. So, ang ibig sabihin, ang lahat ng pangangailangan natin, ang Diyos ang nagbibigay nito, ang Diyos ang nagpo-provide sa atin. Kaya nga, ang pangalawa po ay nakita po natin ang utos ni Eliseo. Dito po ay pinakita naman ni Eliseo ng propeta na ang Diyos ay walang pinipili po. Maging ikaw man ay mayaman, mahirap, may kapangyarihan ka man o wala dito sa lipunang ito, ay wala siyang tinatangi. Kaya nga, tingnan po natin ang aklat ng Santiago, Kabanata 2, talata 1. Ang wika niya rito, mga kapatid, bilang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. So maliwanag po na hindi dapat tayo nagtatangi ng tao. Kaya nga dito, pinakita ni Propeta Eliseo ang karapatan bilang matanda o pamumuno para sa isang balo na kung saan pantay-pantay ang kanyang pamamalakad, pantay-pantay ang kanyang tingin, wala siyang pinipili. So sa atin din po bilang isang Kristiyano, ang pag-uugaling matulungin ay pinapakita din po kung tayo po ay mayroong kakayanan na gumawa o tumulong sa iba. Kung maging ito man ay sa antas ng espiritual o kapangyarihan sa gobyerno o meron tayong kakayanan na tumulong sa pamamagitan ng pinansyal. Yan po ay tanda ng malalim na pananampalataya sa Diyos. Amen po? At dito po, alalahanin po naman natin na hindi po ordinaryong propeta itong si Propeta Eliseo. Sa daming ipinakita niyang himala sa Biblia, siya ay instrumento na kumakatawan sa kapangyarihan at pangangalaga ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po? Kaya dito po, ang tugon ng balong ito ay sumunod ka agad. Ang pagsunod ng balo ay ito, sabi niya, ang asawa niya ng balong ito ay isa sa mga propeta na hawak ni Eliseo sa ministeryo. Kaya alam na niya kung ano ang magagawa ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Eliseo. Kaya alam niya rin ang kakayanan ni Propeta Eliseo, kaya ganun na lang ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya nga, dito naman ay sinasabi naman dito sa aklat ni Mateo, Kabanata 21, 22, ganito ang pagkasabi. At lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. So maliwanag po, ano? Kaya nga, ganun na lang ang biyaya na tinanggap ng balong ito. Kaya nga, lubos na biyaya ng Diyos sa balong ito. No? So, ito ay nakatala. Ganito po ang nakatala sa talata 5 hanggang 7. Gayon nga ang kanyang ginawa pagdating ng bahay, nagkulong silang mag-iina at isa-isang nilagyan ng langis ang sisidlang iniaabot sa kanya ng kanyang mga anak. Hindi alam ng ina na puno ng lahat, kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako, puno na pong lahat, sagot ng kanyang mga anak.
at tumigil na ang tulo ng langis. Ikapito, pumunta siya kay Eliseo at isinaysay ang nangyari. Sinabi nito sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Ang matitira ay gamitin ninyong mag-iina. So, dito po sa talatang ito, anong kahalagahan, ano bang mahalagang aral ang matutunan natin dito? Una, nakita po natin ang bilang ng bote, no, na naiuuwi ay nagpapakita po ng pananampalataya ng balo, ang pagsunod at pagpapasakop sa Diyos at ang pangako na pinanghawakan niya sa pamagitan ni Propeta Eliseo. So, ikalawa po, ang nakita po natin dito yung ang pagtigil ng biyaya ng Diyos. So, maaaring ang biyaya na kailangan natin ay ayun lang sa kalooban ng Diyos. Kung ang dalang lalagyan ng balo ay konti, ibig sabihin hindi sapat ang pananampalataya at pagsunod o kaya naman ay ang pagpapasakop sa Panginoon, sa kataas-taasang Diyos. Amen po? So dito po ay nakita po natin ang kahalagahan ng aral na ito. Ano po ba ang conclusion sa aral na ito? Ang balo ay hindi nag-request ng particular na bilang ng lalagyan ng langis. Ang Diyos ay naghahanap ng pananampalatayang may kalakip na gawa gaya ng balong ito. Na sa madalit salita, kung marami kang madadalang lalagyan na ayon sa iyong pananampalataya sa kalooban ng Panginoon at ng kataas-taasang Diyos, gaya ng balong ito na tinulungan sa pamagitan ni Propeta Eliseo, pwede rin po natin panghawakan. At ito'y paalala rin sa atin bilang isang Kristiyano na maniwala tayo sa kakayanan ng Panginoong Diyos at kagustuhan. At ang nais niya ay huwag tayong manalig o manangan sa sarili nating kakayanan o kagustuhan. Ang tulong ng Diyos ay sapat ayon sa pangangailangan natin. Amen po mga kapatid? So, paano po natin maipapamuhay ba ang mensaheng ito? Ang wika nga niya dito, pag ating pagbulay-bulayan, ang pangako ng Diyos na maaabot ang pangangailangan natin, dapat nakapokus tayo at pusong bukas sa Kanya. Una, sumunod sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. At ang katlo ay pusong may pananampalataya sa Diyos. Amen po? So, lahat po ng ating gagawin ay patungkol sa ating pananampalataya at pananalig sa Diyos. Kaya nga, ang wika niya sa aklat ng Epeso, Kabanata 3, talata 20, sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan naghahari sa atin. Amen po? Sana po sa mensaheng to ay kapulutan natin ang aral at kalakasan ng ating pananampalataya at ito ay ating maipamuhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen po? Saglit po tayong manalangin. Panginoon, salamat po sa mensahe na ipinagkaloob mo sa amin sa pamagitan ng ni Propeta Eliseo at ng isang balo, Panginoon, na nangangailangan ng tulong na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sa gabing ito na inihayag mo ang iyong kalooban muli sa bawat isa na patuloy po kami nagpapasalamat at pagkalooban mo ang bawat isa na nakikinig nito. Pagpalain nyo anuman ang kanilang kalagayan sa oras na ito. Lord, kayo po ang tumugon ng kanilang mga pangangailangan. Mga kapatid, tanggapin nyo ang pagpapala ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. God bless you all.